What's up mga kapatid? Ngayong na-refer na nga itong dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa House Committee on Justice. Ano na nga ba ang mangyayari? Sa susunod na linggo, February 2, Lunes, mag-uumpisa na pong gumulong itong deliberasyon ng House Committee on Justice nga tungkol dito sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma nga yan mismo ni Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro. At ayon sa kanya, i-consolidate muna itong dalawang reklamo laban sa Pangulo at saka titignan i-determine kung sufficient ito in form and substance. Sufficiency in form, paano po yan? Dapat signed, verified at meron nga pong endorsement mula sa kongresista. At paano naman yung sufficiency in substance, dapat po ay may laman itong reklamong inilalahad nga po labaan doon sa Pangulo. Kung matutukoy na sapat po itong forma at laman, saka po bibigyan ngayon ng tsansa nga si Pangulong Marcos, ang respondent na sumagot within 10 days po dito doon sa reklamo, na tutugunan naman ng mga complainants within 3 days. Pinunto ni Luistro kung gaano kahalaga yung pagdedetermine ng sufficiency in form and substance. Kasi dito pa lang po hindi uusad itong proceedings kung hindi po nila ma-meet yung requirements nitong dalawang sufficiency in form and substance. Ibig sabihin, pwede pong dito pa lang mabasura na ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Kung lumusot itong reklamo, sufficient in form and substance, uusad na po ang pagdinig laban sa Pangulo. Dito mag-iimbita na po ng mga complainants, ng mga testigo, at maging ang respondent na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero nasa Pangulo na raw po ito, prerogative niya kung dadalo po siya o hindi sa pagdinig. Ayon sa rules ng Kamara, meron lamang pong 60 session days ang House Committee on Justice para makapagsumite ng kanilang findings and recommendations sa plenaryo. At dito po sa plenaryo, kung ano man po yung magiging desisyon o yung recommendation o report po ng komite, dun po nila ito pagbobotohan. Kailangan ng 1/3 ng House plenary o nasa 106 po na boto ng mga kongresista. Kung kakatigan, i-impeach nga ba o hindi si Pangulong Marcos. Kung tuluyan pong ma-impeach si PBBM dito sa Kamara, ipapadala po itong Articles of Impeachment, ito pong reklamo sa Senado na siyang tatayong impeachment court. At doon na po gugulong dapat forthwith ang impeachment proceedings. Nanindigan din po itong chairperson na si Luistro na mananatili yung independence at ang impartiality ng kanyang committee sa pagtalakay nga po nitong impeachment complaint laban sa Pangulo. Samantala, naniniwala rin po itong si Bayan Muna chairperson at dating Congressman Nery Colmenares, isa po doon sa mga complainant laban sa Pangulo, na matibay po yung kanilang mga inilatag na grounds at papasa o lulusot po itong kanilang reklamo doon sa sufficiency in form and substance. For us, the grounds are quite strong. Tatlo na naman ang grounds doon: betrayal of public trust, for institutionalizing corruption through the BBM parametric formula, betrayal of public trust due to the unprogrammed appropriation. Pangatlo, yung insertion na 100 billion at ang allegations ng 8 billion kickbacks. All these things are very strong grounds. Any of the three committed by any impeachable official like the president is a strong ground for impeachment, for betrayal of public trust. So we're confident, all things being equal, in an ideal world where decisions are made on the merits and on the law, we will win the grounds on impeachment dito sa kasong ito. I am expecting the entire Justice Committee to act with utmost independence and impartiality. So regardless of the pronouncement of Speaker Bojidi, the members of the House are expected to evaluate, assess, and hear the impeachment complaint with utmost independence and impartiality. At yan po muna ang latest dito sa Kamara. Sabay-sabay po natin tutukan sa Lunes, February 2, yung umpisa nga po ng pagtalakay ng mga impeachment proceedings laban kay Pangulong Marcos sa House Committee on Justice. Maraming salamat. Ako po si Marian Enriquez para sa News 5.